Magandang araw po sa bawat isa. Ito po muli ang inyong lingkod, Brother Paul Litose, pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. And welcome po sa ating time in the Word. Ito po ay panahon na kung saan tayo nag-aaral ng salita ng Diyos sa patuloy na ikalalago ng mga mananampalataya, sa ikaliligtas ng mga kaluluwa, at lahat ng ito ay sa ikakaluwalhati ng pangalan ng ating Panginoon. Salamat po at kasama po namin kayo ngayon at nawa patuloy tayong matuto, lumalim sa pagkakilala, pagmamahal, paglilingkod at pananampalataya sa ating Panginoon at tagapagligtas. Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Muli ho, welcome sa ating time in the Word. And we praise and thank God sa kanyang patuloy na kahabagan at biyaya ho sa bawat isa sa atin. Tunay ay nakakamangha ang kabutihan, ang haba ng pasensya, ang biyaya ng Diyos, pagmamahal ng Panginoon at tawa. Kagaya ng panalangin ni Apostol Pablo, ay patuloy tayong tulungan ng Panginoon sa biyaya niya na lalo pang maunawaan natin yung lawak, yung lalim, yung hiwaga ng pagmamahal ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At tawa sa ating mga pag-aaral ay unti-unti tayong natututo. At gaya nga ho ng ating laging paalala, hindi ito para sa impormasyon lamang, kundi ang mga katotohanan ng Diyos ay maging instrumento niya para sa transformasyon natin at lalong ikababanal ng ating mga buhay patungo sa wanis ng ating Panginoong Jesus. And that is the goal ng ating home time in the Word. Well, ilan ho mo ng mga announcements and reminders at as we have been saying for the last week or so, thank you very much po sa lahat ng pray, sumuporta, tumulong sa atin hong natapos na youth camp. It was the first time na ang JCBC ay nag-host ng isa na event that big. Purihin ng Diyos sa mga kapatiran natin na talagang nagpagal, and then also sa mga tumulong. So, purihin ng Panginoon sa bagay po na yan. At sa ngayon po, ay ang mga naka-look forward tayo sa next month para sa ating halos sunod-sunod ho ng mga activities and programs in sa church. May 1 ang ating church outing at meron tayong mga kapatiran na naka-impakin daw sila para sa church natin. Biro lang naman po yun. Pero dyan lang ho tayo sa malapit. We spend a day together in fellowship and fun. At again, makapo natin maluwalhati ang Diyos sa mga ganung paraan. And then also, atin hong Mother's Day, May 12 po yan. And we are really gearing up para ho sa atin hong 14th year church anniversary. May 26 po yan. Kung kayo ay nasa gawi ng Bulacan or Santa Maria, Bulacan, next month ng May 26th, that's the last Sunday of May, ay imbitahan po namin kayo sa aming pagdiriwang. At it's a simple worship service, but ang ginagawa ko natin lagi, we use the occasion to invite. So it's a evangelistic service sa umaga, and then yung ating service and fellowship, dinner fellowship sa hapon, at or celebration sa hapon. At nawa ho ay magkasama-sama ho tayo. We would like to encourage everyone to try to invite. Again, ipag-imbita natin hindi lamang yung mga big events sa ating church, but every Sunday we try our best sa lahat ng patuturo, pangangaral ng salita ng Diyos, merong paanyaya ng pananampalataya sa Ebanghelyo, merong presentation ng gospel, at nawa ay pwedeng gamitin yun ng Panginoon sa kanilang ikaliligtas. Let's keep on inviting, and as we have said, yung challenge natin last Sunday, just try to invite 5 people, mga kaklase, kaibigan, kamag-anakan, kapitbahay, and maybe 1 or 2 will respond. But again, pupurihin natin ang Panginoon. So that will be on May 26. Ang tema ho ng atin hong anniversary is United in the Gospel. We find our unity even though we come from different backgrounds and culture, but we find our unity in the gospel of our Lord Jesus Christ, and that is the sure foundation. So, pag-pray ho natin yan at maging involved tayo. Again, kailangan tayo ng tulong ng mga kapatiran sa maraming mga bagay, at nawa ho ay atin hong patuloy na ipanalangin ang mga bagay po na yan. Okay, with that, as we close our announcements, tayo ho'y dadako sa ating pag-aaral, and before that, tayo ho muna ay manalangin.
At para ho sa ating pananalangin, ay lagi nating paalalahanan as we have studied dito ho sa ating church, we always and we can only come to Christ and we can only come to God through the Lord Jesus Christ. And walang ibang paraan, walang ibang pangalan kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo lamang. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo, O Diyos, sa iyong kabanalan, sa iyong katapatan. At kami namamangha, O Diyos, patuloy sa iyong biyaya, sa iyong kabutihan, sa iyong pagsusupply ng aming mga pangangailangan at maraming pagkakataon, O Diyos, higit pa sa aming mga pangangailangan. Kami po ay namamangha kung paano ka patuloy na sumasagana. At lalo't higit, O Diyos, hindi lamang sa mga spiritual, hindi lamang sa mga material, kundi maging lalo na sa mga spiritual naming pangangailangan. Ikaw ay sumagana sa amin sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Purihin ka, Panginoon at Lord, namin pong hinihiling na ikaw po patuloy na gumabay sa amin, sa aming pag-aaral, turuan mo kami. Hindi lamang ito maging impormasyon, kundi, O Diyos, lalo naming makilala ka, lalo naming maunawaan ang iyong katotohanan, maunawaan ang iyong kalooban, at upang ito ay magkaroon ng epekto sa aming pamumuhay at sa aming pagsunod sa iyo. At aming pong inihiling din ang ibang mga kapatiran namin na doon mga karamdaman, mga pangangailangan, O Diyos, nawa sa iyong habag at biyaya, abutin mo sila, particularly, Panginoon, sila Brother Lance. Salamat, O Diyos, kabila na naging aksidente ay minor injuries. Nawa, O Diyos, ko po ang mag-ingat po sa kanila, patuloy na mabuting recovery, at maging ang ipapadaming mga kapatiran na nahandod ng mga karamdaman. O Diyos, lalo na, Panginoon, ang mga kapatiran namin na handoon ng marubdob na pananalangin para sa kanilang mga mahal sa buhay na wala pa sa pananampalataya. Mahabag ka, O Diyos, at nawa gamitin mo kami, patotoo ng iyong mga anak upang lalo at maging instrumento na sila ay mailapit sa aming Panginoong Hesukristo. O Diyos, patawad po sa aming mga pagkakasala laban sa iyo. Alam po namin na walang naitatago kahit ang laman ng aming puso't isip ay lantad sa iyong harapan. Patawad po sa lahat ng anuman na hindi karapat-dapat o pagsuway sa iyong mga kalooban. At aming pong hinihiling nawa, makahabagan mo kami sa pag-aaral namin ng iyong salita. Sa lahat ng ito, ikaw po ang maluwalhati. Gabayan mo po ako bilang tagapagturo at bawat isang makikinig at lahat ng papuri ay mauwi sa iyong dakilang pangalan lamang. Ito aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So, dibako ho tayo sa ating pinaka-lesson. Again, we began last week about the doctrine of the Holy Spirit. And maraming iba't ibang mga paniniwala tungkol sa banal na spirito, kung kaya't napakalaking halaga na ating bigyang pansin ang maayos at malalim at seryosong pag-aaral patungkol sa banal na spirito ng Panginoon. So dako tayo sa ating review. Pag-aralan natin, there's an ignorance and confusion both of the person and work of the Holy Spirit. So maraming tao ignorante, hindi nila alam. Yun namang iba ay merong pagkalito patungkol not just in the work but in the person of the Holy Spirit. Meron ang paniniwala ang banal na spirito ay puwersa lamang. Yung iba naman ang paniniwala ang banal na spirito ay ibang manifestasyon lamang ng Diyos sa ibang panahon at sa ibang lugar. So again, yung modalism or oneness, nahandoon ng iba't ibang manifestation ng kadiyusan at hindi siya separate person. So it is our duty to know what is the biblical perspective or truth about the Holy Spirit. Again, lahat tayo, hindi lamang ito para sa mga pastor, sa mga mangangaral, kung hindi lahat ng mga Kristiyano. Why? Because we encounter it almost every day, almost every week. May mga nakakausap tayo, may mga naririnig tayo, may mga napapanood tayo patungkol sa may kinalaman sa amin na-mention ng patungkol sa Diyos. Ito'y kinakabit madalas sa banal na spirito. At upang makapagkaroon tayo ng discernment, yun ang tawag doon, or sa iba, para magkaroon tayo ng larawan, parang filter, madidiscern natin, alin ba yung tama, alin ba yung mali, alin ba yung totoo, alin ba yung hindi totoo ayon sa salita ng Panginoon. So it's our duty. It is our duty. Sabi ni John MacArthur, it is high time. That means it is very much on time. It's an 11th hour, ika nga, for the evangelical church to take a stand and recover a proper focus on the person and work of the Holy Spirit. The spiritual health of the church is at stake.
So ito ho ay hindi pwedeng walang epekto. Ano? Yung iba ay masyadong, ay nako, pag pinag-aralan yan, magkakahati-hati. Pag pinag-aralan yan, talagang magkaisa na lang tayo, mamahala na lang tayo. Let's just love God. Well, again, meron itong epekto. Ang maling pagkaunawa patungkol sa banal na spirito ay merong epekto sa pananampalataya, sa paglilingkod at sa maraming mga kaparaanan at napakahalaga na ito ay ating maunawaan. Well, pinag-aralan natin ang importance ng end goal ng ating pag-aaral. Number one, the work of the Holy Spirit for the glory of Christ in the church. Bakit ito mahalaga? Because the primary work of the Holy Spirit is to glorify Christ. The primary work of the Holy Spirit is to glorify Christ. Sabi mismo ni Jesus, pag dumating ang banal na Espiritu, John 16:14, He shall glorify me. So that is the main focus, the main purpose of the Holy Spirit is not to do miracles, not to give power to do miracles, but to glorify the Lord Jesus Christ. For He shall receive of mine and shall show it unto you. So muli, ang punto ho natin dito, the Holy Ghost is most active where Christ is most glorified. In contrast, pinapakita ng iba, kailangan magulo, kailangan maingay, kailangan may nanginginig, tumutumba, totally separate from glorifying Christ, from preaching the gospel of Christ. Pero naroon, kahit ganun kagulo, ganun kaingay, ganun kahiwalay kay Kristo, pero nandun yung matinding claim patungkol sa banal na spirito. So we now know that is contrary to Scripture because the goal and the purpose of the Holy Spirit, the mission, if we may say, of the Holy Spirit is to glorify Christ. At pag tinignan natin, actually, ang even in the Gospels, even in the earthly ministry ng ating Panginoong Jesus, even in the ministries of the apostles, lahat ng pagkilos, lahat ng himala, lahat ng pagbibigay kakayahan ng banal na spirito, all points to the glory of Christ. But sad to say, marami sa panahon natin ngayon, it points to the leader of the religion or group or the pastor at hindi actually sa ating Panginoong Jesucristo. So let us be very, very careful. Number two, the manifestation, the fruit of the Spirit in our personal lives. So, hindi lamang ito malayo sa atin. Ito ay napaka-close sa atin bilang mga individual na mananampalataya. Bakit? Well, ang banal na Spirito ay nakatahan sa bawat tunay na Kristiyano at hindi siya walang ginagawa. Siya ay may ginagawa. Aktibo ang banal na Spirito. Kaya nga sabi ni Pablo, in contrast to the works of the flesh, these are the fruit or the work of the Holy Spirit. But the fruit of the Spirit na makikita sa buhay ng Kristiyano is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such, there is no law. If you remember our study in Galatians, that means you're not under the law. You're not under the curse of the law. You're not under the judgment of the law. You're saved. You're saved. In contrast dun sa ginagawa na tinuturo ng iba doon sa Galatian province na nagiging licentious, nagiging paano ba to? They claim the Holy Spirit but they live in carnality and they live after the flesh, And well, sabi ni Paul, you're under the law. you're under the curse of the law. Pag ganun. Well, again, that's a different time for a different study for a different time. But dito, kailangan natin pag-aralan ng patungkol sa banal na spirito. Bakit siya ang pinaka-aktibong persona ng kadyusan sa buhay ng mga mananampalataya. Beware, therefore beware. Much of the emphasis regarding the activity of the Holy Spirit is aimed at the surprising, miraculous work related to the material and physical, divorced from sanctification. Sorry, dapat wala yung word na the. So, karamihan ng mga claim and emphasis about the work of the Holy Spirit ay patungkol sa mga mamirakulo, patungkol sa mga mahimala, mga kagulat-gulat na gawa at madalas nakatuon sa material at physical, pero makikita natin, as Paul said, the work, the fruit of the Spirit, well, it's sanctification actually. Love, joy, peace, long-suffering. Ito'y bunga na sumasagana sa buhay ng isang tunay na mananampalataya. Number three, the powerful presence of the Spirit in the ministry of the Word. The primary task of the church is not benevolence,
but the faithful teaching and preaching of the word. Nakita natin to sa Acts, sa book of Acts, na kung saan yes, meron talagang legitimate problem, may napapabayaan sa benevolent ministry, pero hindi pinabayaan ng mga apostol ang ministry ng prayer and the word. Pero nagpumili silang 7 kalalakihan, tinatawag na mga pangunahin o mga unang deacon sa church. They set them over that. But the point that we're trying to make is nandun yung prioritization ng faithful teaching and preaching. Now, it is true, the ministry of the word, that the work of the Spirit is chiefly expected. Pag tingnan natin ang salita ng Panginoon, yes, in the ministry ng mga apostles, there are signs and wonders. They are revelatory signs that are they approve of the revelation bearers, which are the apostles, but those are just secondary. Ang primary purpose nila is the preaching of the gospel. Ang primary na trabaho nila is the ministry of the word. And sad to say, sa panahon natin, pag inobserbahan natin ang maraming mga ministries, that serious ministry of the word ay nailalagay na lamang sa isang tabi o nailalagay na lamang sa secondary, at ang focus nila is miracles and surprising works ng banal na espiritu. Yun yung kanilang hinahanap. So ang sabi ng salita ng Panginoon, 1 Corinthians chapter 2 verse 4, sabi ni Pablo, "And my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power." Again, ang punto dyan ni Pablo is the preaching and the teaching ministry of the Word of God. And doesn't mean na lumilipad si Pablo, nag-elevate siya, nanginginig siya at kung ano-ano. Again, hindi yun. That would be totally contrary. Ang ibig sabihin ni Pablo, not with the enticing words of man's wisdom, hindi yun. But andoon yung demonstration ng kapangyarihan ng banal na Espiritu by the plain, faithful, powerful preaching of God's Word. So ating tingnan ho ngayong gabi, ang ating sisimulang pag-aaralan ay ito, the name of the Holy Spirit. The name of the Holy Spirit. At again, focus natin dito particularly is that noun Spirit and the adjective Holy. So nandito yung Holy Spirit. Okay, so titingnan natin ho ito. Note, while the title Father and Son promptly express meaningful sense, it is not the case with the title of the Spirit. That is why it often leads to mystical association. Okay, pag sinabing Father, yes, because of also of our human relationships, meron tayong mga ama sa laman, we have a sense of, okay, meron tayong kahit paano image ng father or fatherhood. And pagdating sa Son, meron tayo kahit pa paanong konting itiya, tutulungan tayo. Pero pag sinabing Spirit, it's almost always mystical, almost always unknowable para sa iba. So, merong kahirapan itong i-grasp ito. So, again, kailangan natin na talagang tumingin at dumepende sa salita ng Diyos at hindi sa ating mga sariling pangunawa. The word Spirit is also often found and used in different religions and with different meanings. Again, ginagamit ito ng iba't ibang mga paniniwala, not just Christianity. Ginagamit din ito sa Buddhism, ginagamit din ito sa Hinduism, ginagamit ito sa Islam. So merong iba't ibang mga gumagamit ng salitang spirit, at minsan ang pinapatungkalan nito ay power, influence, deities, yung iba't ibang mga Diyos-Diyosan, immaterial beings, again, ghosts, at iba pang mga evil spirits and so on. Usong-uso yan. Inner thoughts, and then also attitudes, yung mga kaisipan, and then yung attitude ng isang tao. So again, yung word the Spirit ay ginagamit sa maraming mga kaparaanan, sa maraming mga bagay, at again, kaya minsan may kahirapan pag narinig natin ang salita Espiritu, hindi agad ma-pinpoint kung ano ang ibig sabihin. Now, with all that, to have a proper, this is our point, to have a proper Christian understanding of the title,
or the name, the word spirit, we must see and interpret it according to its usage in the scriptures. Okay? So, ang punto natin, we want to understand yung word na spirit as is presented sa salita ng Panginoon. So, we will have a biblical Christian understanding of the spirit. Ano ba siya? Sino ba siya? At ano ba yung kanyang mga katangian? Well, sa Old Testament usage, again, ang word na spirit ay ginagamit sa iba't ibang mga kaparaanan, maging sa lumang tipan. Ang Hebrew word dito is the Hebrew word ruach. Ruach. Which literally means, pag translate, it means breath or hininga. And God breathed unto him the breath of life, the ruach of life. So, it means wind, expulsion of breath, yung lalabas ng hininga, or air in motion, umihip ang hangin. So, again, ginagamit itong word na ruach. Various translation. Let's look at various translations. In different versions, the common translation of this word are the words spirit, wind, and breath. Okay, so itong Hebrew word na ruach ay sa iba't ibang mga lugar sa lumang tipan, at again, depende rin minsan sa translation, ay madalas tinatranslate ito sa salitang spirit, wind, and breath. Pero ang pinakamadalas ay word na spirit, which is 170 times plus. Okay? Higit sa 170 times itong word na ruach ay translate as the word spirit, and then also sometimes wind and breath, at meron pang iba. So again, ang punto natin ay hindi porket nakita natin ang salitang ruach or hindi porket nakita natin ang salitang spirit ay agad Holy Spirit na yon ng Panginoon. So let us be very careful. Kailangan natin talagang tignan ang konteksto, basahin ang talata at yung context nito para maunawaan natin kung ano talaga ang sinasabi. For example, Genesis 8:1, and God remembered Noah and every living thing and all the cattle that was with him in the ark, and God made a wind, ruach, to pass over the earth and the waters assuaged. So dito, ang pagkagamit ng word na ruach, it's pertain to a strong wind. So kung naalala niyo ho, umulan ng 40 days and ilang pong araw na nasa tubig ang arko, and para humupa yung tubig, God made a strong wind to pass. So again, pertains to wind in action, air in action. Sometimes it is translated as mind, heart, feelings, and courage. So minsan may mga pagkakataon itong word na ruach ay ang ibig sabihin ay hindi yung literal na hangin na gumagalaw, kung hindi pumapatungkol sa kaisipan, pumapatungkol sa puso, damdamin, or sa katapangan. Let's give some examples. Genesis 26 verse 35, which were a grief of mind unto Isaac and to Rebecca. So ito daw ay kalungkutan sa kanilang kaisipan. And yung word na mind dito, actually pag titignan nyo sa Hebrew, is the Hebrew word ruach. Okay? So, be very careful. Yung iba kasi ay nagkakaroon ng maling word study, and they go to, ngayon madali na, dati gagamit ka pa ng malaking libro na Strongs, and then you will find the word ruach, and then ililista lahat ng verse doon. And I maybe 1 or 2 times nakapakinig na ako ng preaching na ang mga ngaral ay guilty sa ganun. Lahat basta ng word na ruach ay Holy Spirit. No, dito yung word na ruach, hindi Holy Spirit ang pinapatungkulan, kung hindi grief of mind, nandun yung kalungkutan sa kanilang kaisipan, kabigatan sa kanilang kaisipan, to Isaac and to Rebecca. So Judges chapter 8 verse 3, God hath delivered into your hands the princes of Midian, Oreb and Zeeb, and what was I able to do in comparison of you? Then their anger was abated toward him when he had said that. Again, that word anger
yung malakas na damdamin, at dahil minsan ito ginagamit sa malakas na hangin at sumisimbolo, ginagamit ito yung imahe noon sa malakas na bugso ng damdamin. That word anger is ruach. Same word, same Hebrew word. So muli, para makatulong kung ano talagang ibig sabihin nito, ay mahalaga ang konteksto. Minsan ginagamit din ito sa ibang kaparaanan. It pertains to the principle of life, yung pagkakaroon ng buhay o pagsisimula ng buhay. A sign or sign ng buhay, sign of or indicating degree of vitality. Meron tayong iba't ibang mga verses pero wala tayong time para tignan lahat. So let's just select some. Judges chapter 15 verse 19. But God clave on a hollow place that was in the jaw, and there came water thereout, and when he had drunk, his spirit came again, and he revived. Wherefore he called that name thereof Enhakkore, which is in Lehi or Lehi unto this day. So nanumbalik ang kanyang espiritu. So yung kanyang vitality, can you imagine ang isang tao na ilang araw nang walang naiinom na tubig, uhaw na uhaw, at siya'y hinang-hinana, and then as we have here is Judges 15, God miraculously supplied water, at nung uminom ng tubig, woo! nabuhay, bumalik ang sigla, yung natuto yung katawan na, natuto yung lalamunan na yon. So again, nandun yung word na ruach. Isa pa ho, it pertains to, nakita natin yung anger, yung human feelings, and of different kind. It may be a desire, or courage, or minsan pumapatungkol sa intelligence, or skill. Nandyan yung mga verses, you can note it and visit these verses in your convenient time. General disposition or character, ano ba yung disposition ng tao? Minsan ginagamit din yan sa atin sa Tagalog, ano? Huy, huwag ka maingay. Iba yung spirito niya. Pag sinabi natin iba yung spirito niya, hindi mo sabihin, hindi mo isipin, oh, may masamang spirito. No, alam mo na iba yung mood niya. Huwag ka maingay, may iba yung mood niya, hindi maganda yung mood niya. So dun sa disposition or character ng tao. And again, here are some of the verses. Basahin lang natin sa Psalm 34 verse 18. The Lord is near to the broken-hearted and saves the crushed in ruach, spirit. So yung talagang bagbag, yung talagang durog sa kanilang, yung bang maaring discouraged, we can even say na sila ay nahandoon sa pagiging meron akong word na hinahanap, maaring napakagandang verse ito para doon sa ba't hindi ko mahanap yung word ngayon, nahandoon sa nawala sa isip ko yung word. Pero yung mga taong talagang nandun yung matinding lungkot, nandun yung matinding minsan madalas ito pinag-aaralan sa psychology ng isang tao. So yung crushed, durog yung kanilang damdamin, yung durog yung kanilang pagkatao in a sense. They're very discouraged. So God is near and He saves them. So napakagandang talata ako nito at paalala ko sa atin. So muli, the word spirit is ruach. It's the same word na ginagamit sa spirit pertaining to the Holy Spirit. Proverbs 14 verse 29, he that is slow to wrath is of great understanding, but he that is hasty of ruach, spirit, exalted folly. Yung madaling magalit ay nagtataas, nagpo-promote ng problema, ng kaguluhan, ng pagtatalo-talo. So muli, yung word na spirit, ruach. Again, hindi ito patungkol sa banal na spirito, pero yun din yung ginagamit na salita. So mahalaga na bigyang pansin yung konteksto kung paano ito ginamit. Well, significance in Old Testament usage, paano ginagamit itong salitang ito, madalas patungkol sa power, sa energy. Micah 3:8, but truly I am full of power by the Spirit of the Lord. Now, malinaw dito sa case na ito, sa text na ito, hindi ito pumapatungkol sa
sa damdamin lamang, hindi ito pumapatungkol sa attitude or sa disposition ng isang tao, kundi pumapatungkol ito primarily sa persona ng banal na espiritu ng Panginoon. And ang sabi diyan is I am full of power. And how? Why? Or paano? By the Spirit of the Lord, and of judgment and of might. So I'm full of power, judgment, and of might, to declare unto Jacob his transgression, and to Israel his sin. So that all of that is through the Holy Spirit, the Spirit of the Lord. Now, sa creation, makikita rin natin, involved ang banal na spirito. Diyan pa lang sa Genesis 1, if you remember, and the Spirit of the Lord move upon the surface of the deep. Pero sa Psalm 33 verse 6, by the word of the Lord were the heavens made, and all the hosts of them by the breath, ruach, of His mouth. So, makikita natin pati yung involvement ng Spirito ng Panginoon sa creation ng lahat ng bagay. So makikita ho natin ang Godhead, the Father, the Son, the Holy Spirit is active and involved in creation. Power to individuals, Judges chapter 3 verse 10, and the Spirit of the Lord, the Ruach of the Lord, came upon him, and he judged Israel and went out to war. So again, specific ng tao, in-empower ng Panginoon to be a judge in Israel. So the Spirit of the Lord. Sabi ni Sinclair Ferguson, when used of God, Ruach does not connote the idea of divine immateriality, although doubtless that is implied in the general biblical perspective. The emphasis is rather on his overwhelming energy. When Ruach, Yahweh, or the Spirit of God comes on individuals, they are caught up in the thrust of an alien energy. That means hindi ito likas sa kanila, hindi ito galing sa kanila. It's an alien, it's from the outside. Power or energy, and exercise unusual powers. Yahweh's Ruach, or the Spirit of God, or God's Spirit, is, as it were, the blast of God, the irresistible power by which He accomplishes His purposes, kulang na S, His purposes, whether creative or destructive. So makikita natin sa lumang tipan, hindi lamang ito, kundi sa maraming kaparaanan, kapag ang banal na spirito ay involved, yes, implied yung immaterial, implied yung third person of the Godhead, pero kaakibat ito madalas, hindi lagi, pero madalas, ay yung puwersa, yung lakas na ibinibigay para gawin ang inutos ng Diyos para mangyari ang kalooban ng Panginoon. And if you remember sa New Testament, which is pupuntahan natin one of these days, sa Acts chapter 1 verse 8, and ye shall receive what? Power, kailan? After that the Holy Ghost is come upon you. And that will be there will be witnesses, official witnesses ng ating Panginoong Hesukristo. Now, hindi lamang power but also life presence. Ang pagiging present ng buhay. Merong buhay. Sinabi, nandun ang spirito. Nandun ang spirito ng Panginoon. Nandun ang buhay. So, tingnan natin. Hebrew equation is breath is equals to life. Tingnan natin sa Genesis chapter 2, verse 7, and God breathed unto him the breath of life. So, pag merong breath, pag merong hininga, merong buhay. So, madalas nga 'di ba? Sa mga typical na medical situation, humihinga pa ba? Yes, alam natin syempre yung heartbeat, pero humihinga pa ba? Pag humihinga, buhay pa. So, breath is equals to life. The Spirit as the author of life. Job 33 verse 4, the Spirit of God hath made me, and the breath of the Almighty hath given me life. So again, sana dati naalala ko, nagkaroon ako ng konting struggle. Sino ba talaga ang Ama? Sa Genesis 1? Ang Anak sa John chapter 1? O ang Banal na Spirito? And ang answer doon is God. And it's the triune God involved in creation and the giving of life.
So hopefully hindi tayo magkaroon ng pagtatalo sa ating isip na minsan apply ko lang ho no practically sa aming pag nagtatanong yung aming mga sino gumawa ng mountain, minsan sasabihin ni Timmy si Jesus, minsan sasagot si Leah God, and no issue ano because those are both correct. Ito ang creation ng Diyos, ang Diyos ang lumikha, that's present in scripture. It's through and by the Lord Jesus Christ. It's present in Scripture. And okay, by and through the Holy Spirit. It's present also in the Scripture. So when we speak about creation, it's about the Godhead, the Triune God involved in creation. So let me just put it out there para hindi tayo ma-confuse. Pero dito ang sabi, involved ang banal na Spirit, the Spirit of God had made me, and the breath of the Almighty hath given me life. And what a wonder that God, the triune God, at specifically dito the Holy Spirit is involved in every and any conception ng buhay. Yung pag nabuo yung buhay doon sa sinapupunan, God is involved. Even doon sa mga lugar na nagde-deny ng patungkol sa Diyos, even sa mga lugar na wala silang konsepto patungkol sa God, but still God is involved doon sa bawat mga nako-conceive ng buhay na yun. Psalm 104 verse 29, Thou hidest thy face, they are troubled, thou takest away their breath, again ruach, they die and return into their dust. Thou sendest forth thy spirit, ruach, again, they are created, and thou renewest the face of the earth. So muli, yung involvement ng spirito and in relation to life presence. The Spirit as the author of life. The Scripture presents the Holy Spirit as the executive, as the executive of the Godhead. God's actions and works are done by the Spirit. So makikita natin yan all over the Bible. Again, minsan nga kundi tayo magiging tama bang salita, holistic sa ating pananaw, at minsan gusto natin masyadong sino ba may gawa niya ng Ama, sino ba may gawa niya ng Anak, sino ba may gawa niya ng Banal na Espiritu. Pero makikita natin sa tuwing gumagawa ang Panginoon, ang Ama is through the Holy Spirit, and then lahat din throughout all the ministry of the Lord Jesus Christ, it is through the power of the Holy Spirit. So wag naman nating isipin na pambira pag wala pa lang Holy Spirit, walang Father, walang power ang Ama. No, hindi ganoon. Hindi natin pwedeng isipin yung ganoon. But again, in their different offices, magkakaiba sila ng gawain. Iba ang gawain ng Ama, iba ang gawain ng Anak, iba ang gawain ng Espiritu. Pero they are in the same essence, equal with each other. So again, but God's action and works are done by the Spirit. At minention natin ito para ma-appreciate natin. Yes, nahandoon ang katotohanan ng sabi ng salita, we are birthed again to a living hope by the Father. Pero nahandoon naman it is through the Holy Spirit that we can appreciate yung ministry, yung gawa ng Banal na Espiritu sa ating buhay. The Holy Spirit is the immediate source of all life. The Spirit is also everywhere present and everywhere active in the material world. So hindi siya nakakulong sa apat na sulok ng mga bahay-sambahan natin o anumang mga churches. Siya ay involved, as we have said nga kanina, in every conception of life, which is by the hundreds every minute siguro. Hindi ko maalala kung yung eksaktong bilang kung ilan ang pinapanganak kada minuto, but the Holy Spirit in any and every place of the world is involved. And not just of human life, of course. Letter B, the Spirit as the presence of God. So dito medyo mas specific na, not just the presence of life, but the presence of God. Psalm 139 verse 7, Whither shall I go from thy Spirit? Or whither shall I flee from thy presence? Again, to really split the hairs of is it the Father, is it the Spirit? Now meron mga lugar talaga na clear sa Scripture, but though we don't need to be confused when they say that the Spirit of God is present, God is present there
also. So makikita natin, the Spirit of God as the presence of God. Ezekiel 39:29, neither will I hide my face anymore from them, for I have poured out my spirit upon the house of Israel, saith the Lord. Again, let me quote Sinclair Ferguson. Ruach expresses the idea of wind or air in motion. The divine Ruach is the mode of God's power presence among His people. Again, when the Spirit of God is there, nandun yung movement, nandun yung power, nandun yung presence ng Panginoon, and nandun yung kapangyarihan. So, ganun madalas natin ito masusumpungan sa salita ng Diyos. Pagdating naman sa New Testament, ako tayo sa New Testament, at tutuloy natin ito next week. Tingnan natin, the term na ginamit madalas sa New Testament is the term pneuma. Pneuma. Kaya meron tayong pneumatology, the study of the Holy Spirit. It's a term pneuma. Pneuo, meaning dynamic movement of air. So, yung ruach, ganun din, yung movement ng air o patungkol sa air. Pneuo, yung movement din ng air. And then yung pneuma, is suffix denoting the result of action. So, merong movement ng air, and then merong action, merong result, merong effect. So, any action of it is effective. So, again, yun yung idea ng word na pneuma. And as the word ruach, na ginagamit patungkol sa simply hangin or attitude ng tao or feelings ng tao o iba pang mga bagay, ganoon naman ang word na pneuma in a technical use of the word. This word appears 261 times in the New Testament, the word pneuma, that is, and generally translated as spirit or spirits. So, madalas itong translate na spirit or spirits, at muli, not because simply nabasa may word na spirit ay Holy Spirit again, Holy Spirit agad. So, again, kailangan ng talagang pagtingin sa konteksto, ano ba ang pinapatungkulan para makita natin paano ginagamit yung word. So, the meaning of the word is found in the usage of the word. Halimbawa nga, pumunta ka sa dictionary, kahit ngayon, yung word na run, R-U-N, pumunta ka sa dictionary, there may be 12 meanings. Well, ano yun dyan? Mini mo, well, depende kung paano ito ginamit. At ganoon din naman ang word na pneuma, at magkatagan din sa pag-aaral natin ng salita, so we will be able to handle God's word rightly. Kasama ito at mahalaga ito sa rightly dividing ng salita ng Panginoon. New Testament usage as spirit as part of the human constitution. Again, we were made body, soul, and spirit. 1 Thessalonians 5:23. And the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. So this is part ng the immaterial. Ito yung immaterial part ng tao. Spirit as angelic beings. Hebrews chapter 1 verse 14. He has made them as ministering spirits. So they are immaterial na mga beings. There is spirit as demonic beings. Mark chapter 5 verse 2. So meron talagang mga masasamang mga espiritu. There is spirit as an inner attitude or governing character, as we have said, as we have seen sa Old Testament, yung ruach pertaining to the attitude or character ng tao. Ganun din naman ginagamit yung spirit sa bagong tipan, or pneuma. Luke 9 verse 55, but he turned and rebuked them and said, ye know not what manner of spirit ye are of. So, hindi nyo alam kung anong spirito yung nasa inyo. Again, this is not pertaining to spirit that is maybe evil spirit or Holy Spirit or Spirit of God. No, anong spirito, anong kalooban, anong kaisipan yang nasa inyo. So, muli ay mahalaga na bigyan pansin yung konteksto. Spirit as the Holy Spirit, often capitalized S. Now, mahalaga, makikita natin yan sa bagong tipan, ang word na pneuma ay madalas ginagamit patungkol sa third person ng Godhead. And the translators of the King James and other versions of the Bible also made effort to try to help us, to signal to us na ang pinapatungkulan na yung banal na Espiritu by
capitalizing the letter S. Often, madalas, gano'n. Pero merong mga lugar sa Biblia na hindi madalas nagkakaisa kahit yung mga theologians kung ito ba'y pumapatungkol sa capital S, that is the Spirit of God, or just a small s, that is the spirit of man, the attitude of man, the life of man, or whatever. So, again, isang kailangan talaga ho ay yung ano ba tamang salita? Very observant reading, consideration of the context kung ano talaga ang tinutukoy. Ay maaaring na-catch nyo na minsan sa ating mga pag-aaral, pag nababanggit na dadaanan yung word of Spirit, minsan sinasabi ko na I think dapat ito ay capital S pertaining to the Holy Spirit. So, I believe na daanan natin yung minsan sa Book of Romans, pero ilang paalala lang ho yun. So, ang point ay huwag tayong masyadong depende doon. Basta kailangan talaga nating unawain. Huwag tayong masyadong magdepende sa capitalization ng letter. Number 1, the Spirit as holy. So again, yung name na Holy Spirit. So nakita natin paano ginamit yung word na Spirit sa Old Testament, sa New Testament. At ang punto, sana makuha nyo, ay mahalagang tignan ko ano yung konteksto kung saan ito pumapatungkol. Now, yun naman adjective na holy, the idea of holiness. Isaiah 63, and one cried unto another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of glory. And when we say na holiness, madalas mga patungkol ito naiisip ng mga tao is that tawag dito moral goodness, moral purity. Pero gusto ko makita ho natin, ang pinaka-meaning talaga ng holiness sa Old Testament is the basic sense of otherness or distance or separate, pagiging hiwalay, pagiging different, kakaiba. As divine attribute, ito ay pumapatungkol din sa moral excellence ng Panginoon. Pero pag sinabing God is holy, ay tinitingnan nito, pumapatungkol din ito sa pagiging hiwalay ng Diyos. Malayo siya. Ibang-iba siya sa kanyang mga nilalang. Origin of the title, every motion of holiness is the product of the Spirit. Lahat ng gawa ng banal na kabanalan ay produkto ng banal na Espiritu. So any holiness, if we find holiness or godliness, if we may insert that in any character of the Bible, we can rest assured that it is through the help of the Holy Spirit, through the ministry, to the work of the Holy Spirit. So every motion of holiness is the product of the Spirit. In the New Testament, the title Holy Spirit becomes the primary designation of the third person of the triune God. Again, sa Luke 11:13, pwede nyo lang basahin. Important, the word holy described and defines the pneuma. Ito yung nagde-describe at nagde-define. It is a spirit that is set apart, spirit that is holy, totally pure, moral purity. Now, i-apply natin. Number 1, measure the presence of the Spirit in an individual and in a church by evidence of holiness. So, makita ang presensya ng Espiritu ng Panginoon, isa mga hanapin ay yung presensya ng kabanalan. Because He is the Holy Spirit of God. Number 2, every part of the ministry that is used by the Holy Spirit contributes or should contribute to the cause and promotion of holiness. Anumang ministeryo na nahandoon at ginagamit at pinagpapala ng banal na should contribute to the promotion of holiness, whether in the individual or in the whole church. 1 Thessalonians 4 verse 7, for God hath not called us unto uncleanness, but unto holiness. He therefore that despiseth not man, but God, who hath given unto us His Holy Spirit. So muli, napakaganda. At nawa, tayo ay patuloy na mahamon, encourage na pag-aralan ang patungkol sa banal na Espiritu. Tingnan ko lamang ho, at wala hong question sa ating comment section. Tingnan ko ho sa ating hong mga text messages sa messenger. Wala rin naman sa text message. Si Brother Boy, posible ba na may Holy Spirit ang mga naniniwala sa maling aral? Example, holy crying, laughing, howling.
Hmm. Dahil pwede pa rin ang isang totoong Kristiyano ay madala ng ilang mga aral as Ephesians chapter 4 said, yung mga immature Christians, toss to and fro, but they are still Christians. Posible, lalo na yung mga immature, pero kung sila ay talagang, at yun nga lang, nakakalungkot, madalas kaakibat ng mga aral na yon ay false gospel. So, there is a great danger patungkol sa kanilang tunay na spiritual na kalagayan or sa kanilang kaligtasan. Psalm 34 verse 8, paano kung yung broken-hearted ay unbeliever? Again, ang context ng Psalm 34 verse 18 ay particularly ay mga mananampalataya. So, I believe ay hindi ito pangako para sa mga hindi mananampalataya. Hindi rin ito broken-hearted patungkol sa usapang pag-ibig. Kung hindi ito ay sa mga mananampalataya na dumadaan sa mga matinding mga trials sa buhay, and believers are not exempted from that. So, hopefully, ito ho ay nakatulong sa atin na tayo maging excited sa pag-aaral patungkol sa banal na Espiritu. Let us pray. Panginoong Diyos, aming Ama, sa langit, salamat po sa katapatan mo, salamat at napakalaking biyaya na alam namin na sa bawat tunay na mananampalataya ay napatahan ang banal na Espiritu. At awa o Diyos, ang kabanalan nga ay makita sa aming mga buhay at anumang kabanalan o kabutihan nasa amin ay ibabalik namin ng papuri sa iyo sapagkat ito'y bunga ng banal na Espiritu. Ikaw lamang ang maitaas at salamat sa iyong mga katotohanan. Ingatan mo kami, tulungan mo kami, O Diyos, sa biyaya mo, gamitin mo kami para sa kapurihan mo at sa kauusad pa ng Ebanghelyo ng aming Panginoong Yesus. Ikaw lamang ang maitaas. Lord, we ask for your mercy, particularly sa aming kapatid na Sister Marie Velasco ng operahan bukas. Bigyan mo po siya ng dagdag na lakas, pananampalataya. Ipaalala mo sa kanya ang biyaya mo. Nakatahan sa kanya ang banal na Espiritu. Siya, Panginoon, ay hawak mo sa iyong mga kamay. At ito dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. God bless po. Magandang gabi. Sister Marie, if you're watching, we love you. We're praying for you. At patuloy natin ipag-pray ang bawat isa. Sino man may mga prayer request, patuloy natin i-comment ho or i-forward natin sa ating mga group chats. God bless po. Magandang gabi. Dito tatapos ang ating time in the Word.